steep and dangerous paths, high mountains, that even if just a small mistake, you will definitely be picked on the chin. But PB Team Nanoy doesn't matter. As long as he can be able to extend help to fellow citizens in need, like providing food and even housing. There are sad moments sometimes, but God always gives reason to be happy. So yun po mga kababayan, at narito tayo ngayon sa bahay natin Lovely para bisitahin ulit yung bahay niya at saka siya. Kumustahin sana natin. Kaso lang ilang araw ko na ito nadaanan, palaging walang tao, kaya pinuntahan ko talaga ngayon. Kung mayroon pa bang nakatira, parang pinabayaan na yung bahay. Ito talaga yung problema sa kanila po ba? Itong bahay kasi nila, palagi ko itong madaanan kasi kilid lang ng kalsada. Ito yung barangay Magdog, tapos saka na sa amin yung kabilang barangay. So palagi kong nakikita itong bahay, parang na-abandon. So ngayon, ito, pumuntahan ko sana kaso wala na namang tao. So 3 araw na itong nakikita ko na palaging walang tao, palaging nakaklose yung bintana. So ikutin natin kung ano yung sa loob, kung mayroon pa bang mga gamit. Pero nakita natin sa kilid at may mga damit pang nakasampay. So ikutin natin yung bahay. Tara. May dala sana tayong mga grocery at saka bigas kasi yun yung ang routine natin sa kanila. Pag wala na silang bigas, hatidan natin ng pagkain. So kahit pa paano nakatulong tayo, kaso lang ngayon ay wala. Oh, diba? Nakapadlock. Wala tao. Ayo. Walang tao. Walang tao. Di mabuksan. Ito yung problema. Palagi nila pinabayaan yung bahay. Sayang pa naman tong bahay, napakaganda to ng design. Kaso lang yung nakatira parang pinabayaan na nila. Dito tayo sa likod, parang kalat dito sa likod. Pasensya na po mga kababayan na. Yung stasyon kasi ng likod nila, napakadaming mga damit na nakasampay ito. Ano na sila dito? Kulungan ng manok. Kulungan to ng ahas o manok. Kulungan ng manok. May kubo-kubo dito. Ito yung problema. Kaya parang nawala ako ng gana sa kanila ba na. Tingnan nyo po para at least makita nyo talaga yung anong sitwasyon nila dito. Napaka-kalat. Ayan o. Kalat. Hindi ko man sana ito ipakita. Pero may nag-comment kasi na para daw hindi ko yung linisan yung bahay na Lovely. So ang problema, hindi sa amin, sa kanila, kahit anuhin mo pa paglinis, tambak ng tambak pa sila ng mga basura. You know? Ito. Kasi nga, nang nakatira dito ay hindi normal ba? Yung tingnan mo yung mga pagkain, no? May mga kanin po. Panis na. Sayang yung mga kanin mo. Kami. Marong tao. So masipag naman sila kasi nagtanim-tanim sa kilid. Yung mga tanim-tanim na. Yung problema. Ang tanong, bakit wala sila dito palagi? Kaya ginawa natin ng bahay para mag-stay sila. Ito ang problema sa kanila. Kasi ginawa na ng bahay, pinabayaan pa yung bahay. Sayang. Abandon, dilinisan. Ito yung problema. Ano ba? Dapat binigyan ka ng bahay, talagahan mo, linisan mo, at tirahan mo. Kasi nga binigyan ka na nga ng bahay kasi nakita sa mayor natin dito, ganun yung sitwasyon nila, ginawa ng bahay. Tapos ngayon, inabandon. Parang hindi tinitirahan nila ba? Umuwi lang siguro sila dito pag gabi. O pag araw, wala. Kasi palagi ko itong nakikita sa kuwan, dyan sa kalsada.
Tanungin lang natin siguro yung kapitbahay nila. Yung kapitbahay nila, isa din yan sa ating natutulungan. Puntahan na lang natin, kausapin natin doon. Puntahan natin yung cameraman doon. Parang wala. Wala talaga tong parang nawalaan kami ng gana sa magano sa bahay kasi useless. Ang ganda pa naman ng bahay. Oh. Kung nakita nyo po mga kababayan, napakaganda tingnan yan. Oh. Magandang design. Streamline pa yung forma. Tahan natin yung sila kasi yung nakakaalam ba. Tahan, tanungin natin. Ito, kalsada to. Pag dumaan kami dito, nakikita ko yung bahay na yan na abandon. So yun yung problema sa kanila. Lagi ko itong nakikita ba na walang tao. So yun ang problema. Tanungin natin ito sa bot. Dong! Ay mo mama! Aman! Ay mama lang! Wala sila. Hindi, naro. Tanungin natin yung kapitbahay nila. Kung mayroon pa bang nakatira sa bahay na yan. Hirap. Sayang kasi yung bahay ba, tapos pinabayaan lang. Magtanong tayo kang ate. So punta na lang din mga kababayan, kapitbahay natin Lovely. Isa din to sa ating natutulungan ng maraming mga anak. Yung bahay nila. May hapon. Ano sa ate? Stay na, muntaan ako siya mawala. Huwag ka kabantay Ate Lovely. Kuyog man to sila si hang mama gahapon. Nilakaw sila gahapon. Ano sa manang balaya? Dilis lang guys, tidra? Dilis lang magpermente? Gahapon pa. Sila nilakaw. Murag nakita na ko permente, magagihan ako. Wala mo ko si sarado permente. Apa sila dia? Escort katong gahapon wala sila diha. Si Antabita na diha natulog. Pero ginapasagdan lang ang balay. So, salamat ate ha. Kumusta mo dito ate? Sige na. Matulog bebe. Hi bebe. Balik na ko sunod ha. Salamat tiya. Pasensya sa disturbo tiya. Mo si ate nagtanong tayo. Ang sabi ni ate ay kuwan daw. Kahapon daw pa umalis. Pero parang hindi ko kasi nakita. Palagi kong nakikita. Close yung bahay nila palagi ba. Hirap nito eh. So balik tayo dun sa bahay. So yun mga kababayan, balik natin dito sa bahay natin Lovely. So natanong natin yung kapitbahay nila. Sila kasi yung nakakita bawat sa lakad natin Lovely kasi harapan yung sa kanila. So nagtanong-tanong ako doon, ang sagot niya ate ay kahapon pa daw nawala, pero palagi ko itong nadaanan talaga yung bahay. Palaging parang hindi sila nakatira dito ba. Umuwi lang siguro sila paggabi. Hindi kasi pwede yung ganun kasi linagyan ng bahay, binigyan natin ng bahay. Kasi nakita nga natin sa sitwasyon nila na naghihirap. So, ginawa ng bahay. Tapos ngayon, bakit nila pinabayaan? Yun yung malaking tanong ba? Bakit nila iniwanan? Hindi man sa iniwanan, pero parang ganun na rin. Dapat, kung may lakad kayo, hindi kayo magsabay-sabay. Iwan yung mama, tatlo naman sila dito, apat, bali, may anak ka sa tilabing dalawa, bali apat sila. So yung mga maliit, kailangan pa talaga dalhin yun. Pero
Gaya ng sinabi ko na hindi pwede maglakad-lakad kasi nga ay may bata. Tapos dito mainit. Dito, pinasikaso naman sila ng mayor dito, pinapaabutan palagi ng bigas tulad ngayon. Ang ginagawa namin dito, suportahan talaga namin yan hanggang kaya namin kung ano yung matulong. Problema sa kanila, umalis talaga na umalis. Kung makita nyo lang mga kababayan, kung ano yung buhay natin Lovely, marami kasi mga vlogger na nakakita ba ng pinto ng buhay nila. So, panoorin na lang natin panoorin muna natin itong video na to. Itong video na to, kung ano yung totoong buhay, kung bakit. May nagsabi kasi si Ate Lovely daw, walang problema sa pag-iisip. Ito, panoorin nyo itong video na to. Pang-apat ay si Lovely Emboscado, isa sa mga finalist sa Season 1 ng Protégé, ang talent search program ng GMA7 noong 2011 at binansagan na The Singing Cinderella mula sa Tagum, Davao. Ang naging mentor niya noon ay ang Queen of Soul na si Jaya. Former talent din si Lovely ng GMA Artist Center, ang talent management agency ng GMA7. Lumabas na siya sa maraming programa ng Kapuso Network tulad ng Party Pilipinas, Magpakailanman at The Half Sisters. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Lovely at ng kanyang mga magulang dahil homeless na sila kaya naninirahan na lamang sila sa kalye. Ang ina ni Lovely na si Daisy ang nagsabi sa cabinet files na 1 linggo na silang nakatira sa kalye at nanghihingi ng pagkain sa simbahan para pangtawid gutom. Nabaw-umuno sila ng utang kaya walang natira sa kanila. Ang naging kita umano noon ni Lovely ay naging sapat lamang para ipangbayad nila sa kanilang utang. Dahil sa labis na depresyon, na-confine si Lovely na mayroong schizophrenia. Makalipas ang halos 4 na buwang pananatili sa National Center for Mental Health, umuwi na si Lovely Emboscado sa tahanan nila sa Baseco, Tondo, Manila noong 2020. Maayos na ang kanyang kalagayan pero kailangan pa rin niyang sumailalim sa monthly check-up. Sinundo siya ni Criza Neri, ang grand winner at batchmate niya sa Season 1 ng Protégé, The Battle for the Big Break, ang talent search ng GMA7 noong 2011. Si Criza ang nagmalasakit at tumulong na makita si Lovely na kasama ang kanyang ina at stepfather na naninirahan sa kalye sa Quezon City noong Enero 2020. Sa tulong ng Kapuso Foundation ng GMA Network Incorporated, pinasuri ni Criza sa doktor si Lovely na lamang may schizophrenia si Lovely at ipinasok sa mental hospital. Bilang rekomendasyon, si Criza ang may ideya na magkaroon ng benefit concert para kay Lovely sa Circo Morato noong nakaraang mga taon. Ayan, nakita niyo yung video na yan. Yun ang buhay talaga nila. Si Ate Lovely talaga nagkaroon ng depression at lalo na yung parang ganun din yung mama niya. Kasi parang wala sa ayos kausap. So dito ko sasabihin ko na lang no, parang ang mama din niya parang may ang tawag ito, parang may problema din. So siya yung nagadala kang Ate Lovely, saan-saan na lang. Yung time na nakikita ko, sumama ng isang matanda na naghihingi. So ang sinabi ko doon, wag nang manghingi. Kasi binigyan ng bahay, binigyan ng porta, bigas, pagkain. Ano pang hinihingi nila? Ano pang kailangan lakarin kung saan-saan, tapos dala-dala pa yung bata. Na wala pa yung ilang buwan pa lang yan, hindi parang 1 buwan pa ata. So mahirap. Tapos dito sa aming lugar, mainit. Yun yung mahirap. So hindi naman ako nagagalit, sinabi ko lang yung totoo kasi hindi tayo yung nagbigay, yung mayor, pero tayo yung tulay. Bakit nagawaan sa Ate Lovely ng bahay? Ang sa amin lang dito, sa akin lang, bilang concern sa kanila, para sa akin, mabago yung buhay nila. Kahit pa paano, hindi sila makakuan ba? Katira sila sa maayos na bahay, di sila mabasa. Di tulad di sila dati na kung saan ko sila nakita. Diba? So, ngayon, balik ko na lang tong pagkain, grocery nila. Siguro, basta balikan na lang natin kung nandiyan na sila. So, yan lang mga kababayan, no? At siyempre, magpasalamat tayo sa mga viewers na hindi nag-skip ng ad, sa mga subscriber, sa mga sponsor, maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre sa sumuporta sa atin palagi. No? Thank you. Lalo na sa ating mayor dito sa Gubjin na napakabait na si Mayor Juanito C. Nuwalis. Maraming salamat, Mayor, sa pagtulong mo kang Ate Lovely. At binisita ko na ngayon. Sana bigyan natin ng pagkain, bigas, pero wala siya. Lalo na sa iyong asawa na si Ma'am Pinky Nuwalis. Maraming salamat. At siyempre sa lahat ng natulong sa atin
sa ating karera, no, sa pagcha-charity. Maraming salamat po at ito ko na lang muna tatapusin ang vlog na to. At God bless yung lahat. Bye-bye!